So mayroon na naman pong nangyari mga sangkay sa isang bansa ngayon. No, nakahalintulad din po sa nangyari sa Pilipinas, pero mas malala po ang naganap sa kanilang bansa at ito po yung ating pag-uusapan dahil marami daw po ang pumanaw. Hello, what's up mga sangkay? This is me. Again, I'm back for another vlog today. At ito nga po pag-uusapan po natin mga sangkay itong nangyayari sa isang bansa, no? Isa na naman pong bansa ang nadali at marami daw po ang pumanaw. Pag-usapan po natin yan. Anyway, bago tayo magpatuloy, pakisubscribe po muna yung ating YouTube channel. Tayo po ay 1.28 million subscribers na po tayo dito sa YouTube. So, kung ikaw hindi pa po nakakapag-subscribe, click the subscribe down below, click the bell, and click all dahil mahalagang impormasyon yung ating pinag-uusapan dito sa ating channel. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Ngayon, ito nga po ang balita mga sangkay. Ayan, ito po yung balita ngayon. Umabot na daw po ng 71 ang mga pumanaw doon po sa Bangladesh. Dahil po sa gaya ng nangyari dito sa Pilipinas, ito po ay pagbaha, dulot po ng mga matitinding ulan. At ang kinakatakutan pa po nila dito mga sangkay, yung karamdaman na nakukuha mula po sa tubig. No? Parang dito din po yan sa Pilipinas. Kaya nga, ako po ay natatakot din sa maraming kababayan natin na every time po na bumabaha, dumalangoy pa po. Diba? Alam po natin kung gaano kadelikado mga sangkay ang tubig na nakukuha mga sangkay doon po sa mga pagbaha dito sa Metro Manila. Pero ayun nga po doon sa Bangladesh, ito po, nadali po sila. At again, mga sangkay, ito pong sitwasyon ng ating planeta ay palala po ito ng palala dahil po sa climate change. Sa maniwala kayo o hindi, it's happening today. At nakikita po natin yung mga ebidensya, ang dami po mga sangkay. Kita nyo sa Bangladesh, ito din po ang nangyayari sa kanila. So basahin po natin yung mga impormasyon. Ayan po, mula po sa GMA News po ito. Binalita din po ito sa international. 71 na daw po ang pumanaw mga sangkay. Pero I'm sure nadagdagan na po ito ngayon. Kasi marami pa raw po ang pinaghahanap. Ngayon, eto. Kung may mga larawan pa dito mga sangkay na pwede tayo makita. Pero ayun nga, ito makikita po natin, mga tao doon talagang lumusong na po sa tubig dahil po sa matinding pag-ulan at pagbaha. Ngayon, ito pa mga sangkay. Bangladesh floods. Nag-iwan daw po ng 71 katao na pumanaw. So ngayon mga sangkay, mismo yung mga tawag dito, yung mga expert nagsasalita na po tungkol po dito sa nangyayari sa climate change. Sabi po dito, Bangladesh is facing unprecedented challenges as it deals with the aftermath of deadly floods that affected the eastern part of the country. So sa eastern part of the country, ito mga sangkay doon po sa Bangladesh. Ito, the floods have affected an estimated 5.9 million people. Ganyan po karami mga sangkay yung naapektuhan. Kasama po dyan yung more than 2 million na mga kabataan. At nag-iwan daw po ng 71 na nadali mga sangkay. Dito sa atin, ang pagkakaalam ko, nasa 14, di ba? Pero marami na po sa atin yan. How much more doon sa ibang bansa? Kung kaya, mga sangkay, ito lagi ko pong pinapaalala sa ating lahat. Itong mga extreme weather events, dapat hindi na po natin pinagtatalunan yan. Na parang ang ginagawa po natin, usapin pampolitika. Hindi po pampolitikang usapin yan, mga sangkay. Diyos mio, Marimar. Ito po ay usaping climate change.
At dapat lahat tayo nagtutulong-tulong, politicians, lahat na ng mga tao sa buong mundo. Kailangan po dyan ng pagkakaisa ng hindi lamang mga Pilipino, kundi lahat ng tao sa buong mundo. Dahil ito talaga mga sangkay, totoong nangyayari ngayon, itong climate change. Hindi po natin ito dapat binabaliwala. More than 500,000 people were displaced. Ibig sabihin, wala po silang matirahan, mga sangkay. Mga nasa 500,000 katao nasa evacuation centers doon po sa Bangladesh. Ngayon, sa gaya po ng Pilipinas, ito rin po yung nagiging situation nila, do mas malala po ng kaunti ang nangyari sa kanila. Sabi po dito, the flash floods triggered by heavy rainfall. Ulitin ko mga sangkay, bakit mga extreme na po ngayon yung mga pag-ulan? Bakit? Dahil po sa climate change. Habang umiinit ang ating panahon, nagkukos po yan ng mga malalakas na bagyo. Dahil yung init ng panahon mga sangkay, nagiging init ng karagatan po yan. Then doon sa karagatan po natin, umaakyat po yung init, at doon po nagfo-form ng mga malalakas na hurricanes, bagyo. Kung kaya't mga sangkay sa panahon natin ngayon, yung mga bagyo ay hindi na po siya katulad doon ng mga bagyo na medyo mahihina pa. Pag sinabing number 1 noon, easy lang tayo dyan, mga sangkay, di ba? Wala lang. Pero ngayon yung signal number 1 ng mga bagyo, hindi na po kaaya-aya. Delikado na. Kaya nga po mga sangkay, isa pong representative, if I'm not mistaken, isa pong politician from Bicol ang nagsalita. Sinisisi po yung Pag-asa. Sinisisi po yung mga opisyal ng Pag-asa na patulog-tulog lang daw. Pero nagsalita po sila, sabi po ng kanilang team, hindi kami natutulog. 24 hours gising sila para lang ma-monitor. Kaya nga lang, mga sangkay, ano ang problema? Kasi nga po itong mga weather events natin ngayon ay hindi na po basta-basta. Malala na po talaga. Hindi po sa pananakot, pero ito po ay totoo. Mga sangkay, tingnan nyo, nangyayari. Yan, doon po yan sa kanilang bansa. So, ngayon, mga sangkay, yan po. Tingnan nyo kung paano po pinapadapa ngayon ng maraming bansa dahil po sa climate change. Hindi po ito birong kinakaharap ngayon ng ating mundo. So sabi dito, these are the worst floods in 34 years. Grabe, no? So after 34 years, ito po yung naranasan nila, mga sangkay. Nasa 7,000 daw po na mga eskwelahan ang naapektuhan nitong mga pagbaha, affecting 1.27 million primary students. Grabe. Yan po yung effect. Nararamdaman na po natin, mga sangkay. Ito pa, ang laking pera, mga sangkay, yung nadali pagdating po sa kanilang mga pananim. Ayan o, yung mga ilog po nila, yung mga daluyan ng tubig, papunta po sa mga sakahan. Nadali din po, mga sangkay. Sabi po dito, Bangladesh is a country that is normally very good at dealing with cyclones. With flooding, they happen all too frequently. Pero mga sangkay, in this case is different. Sabi po dito, it's happened in an area that doesn't normally suffer from cyclones and flooding. So, the preparedness levels were not what they should have been amongst communities. So, yung nadali daw mga sangkay, yung lugar na hindi naman po nangyayari yung ganong klaseng mga pag-ulan, mga pagbaha. O, yan din po ang sinasabi ng mga expert, diba? Sinasabi nila, yung mga lugar, like for example, doon po sa Europe, sino mag-aakala mga sangkay na binabaha na po sila ngayon ng husto? It's because of climate change. At ito mga sangkay, ito po yung isa sa balita tungkol dyan. Ayon po dito, itong bansa daw na ito, mga sangkay, sabi dito, is one of the world's most vulnerable countries to climate change, which increases and frequency, severity,
and unpredictability of cyclones, floods, and other extreme weather events. Itong climate crisis talagang nakakaapekto ngayon ng husto sa Asia. Hindi lang Asia, buong Pilipinas, buong mundo, nakakaranas din po niyan mga sangkay. Kaya tayo dito sa ating bansa, tama na yung sisihan. Guys, marami po ang pumapanaw ngayon dahil po sa climate change. Hindi lamang sa baha, hindi lamang sa ulan, hindi lamang sa bagyo, pati po sa mga wildfires, extreme heat wave. Yan po. Kaya tayo mga sangkay, lawakan po natin ang ating isipan pagdating po sa mga weather events. Talagang totoong nangyayari na ngayon itong climate change. At ang deadline po nito ay 2030 lamang. So let's pray! Ako, panalangin po talaga natin ang ating bansa. No? So ano po ang inyong komento sa nangyayari sa Bangladesh? Just comment down below. Ano po ang inyong opinion sa nangyayaring climate change ngayon? Palala ito ng palala. I-comment nyo po sa ibabang inyong mga opinion. And now guys, I invite you please subscribe my YouTube channel. Ito po ay Sangkay Janjan Daily. Hanapin nyo po ito sa YouTube. Dito po ako nag-upload ng sangkay ng mga vlogs. Mga ganap po natin sa buhay, kagaya nitong nakikita nyo ngayon. So, click the subscribe, click the bell, and click all. Hanapin nyo lamang po ito sa YouTube. Alright, so ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.